HGT, pati na rin ng Exolo Q. Na basta maganda ang chemistry, basta nandoon ang macro, at desidido kayo sa mga plays, basta lamang yung mga trades. HG, playing textbook Crossfire, pinatumba ang Vanguard. Simula ngayon ang ating first round. I think if the side of the HGT, malaman agad nila yung weakness point kung paano kumilos sa pag-aatake ang side ng Vanguard, this is a big problem para dito sa kupunan ng VG. Pero still, all of the members on the side of HGT, dalawa lang yung nagbabantay dito sa may B at hindi ata naka-ready itong si Nomad. Ayun na. Uy, hindi alam ni Nomad, iba ata yung anggulong hinahanap niya. This is now HGT's turn para ibawi ngayon yung nawalang Nomad. Nade spam dito kay Bem. Pero ngayon, Bem is now defending the site. Siya lang mag-isa. And CLD makakapwesto ba dito sa ramps? At hindi nila alam na nandoon si Tetsu. And nice start here for Vanguard. At sobrang pressured ng HGT. Makahanap ng play doon. That's a good play para sa side ng HGT sana. Kaso nga lang, itong si Nomad, hindi niya na-anticipate na dalawa agad yung magpe-penetrate or magpupush doon sa may connector side or doon sa ating Ranal. Pero ngayon kasi, itong si Tetsu and Dark Angel, yung duelo nila kanina na itong si Tetsu ang natatalo. Ngayon, baliktad, si Dark Angel ngayon ang natatalo sa kanilang laban. And now, Vanguard, I think this is now the time na bigay naman nila ngayon yung ganong result nung game number 1 or map number 1 onto the side of HGT. NL kumakalaban na nga dito, and Aiden finally re-engages. He makes his way towards Vent nang wala nang ang depensa ngayon na pinapangawakan ng HGT dito. Nomad, they quick rotate para ma-set up ang trap dito. 3 versus 5. CLD, binabagalan lang ng onte dito yung pagpunta sa hotel, pero maaabangan sila dito ni Nomad. Tama nga lang ba yung pwesto niya? Masyadong na-overwhelm si Nomad sa mga pangyayari. Tetsu, nice quick scope. Di pa nga natin alam kung quick scope yun eh. Pero baka spectator bug lang. Pero either way, that is a huge pick off for VG to force a 1v5. EJ lumalaban pa rin. And he finds Tetsu whiffing the first shot. Naku po, yun And he lang. gets the double. So may tatlo pa nga ang buhay dito para sa Vanguard and HGT. Wala pa silang nakukuhang pambawi dito. 2 consecutive from Vanguard as they continue to pressure HGT. Katulad ng map number 1, 4-0 nga yung first 4 rounds natin na lumipas para sa side ng HGT. Baliktad ata yung magiging in Vanguard naman, yung posibleng magdikta ngayon with this map pick na nakikita nga natin with the Ankara. They have the upper hand ngayon para dito kay Dark Angel. Naku po, pwede niya malikuran. Hindi siya chinek. Ayun na. Dark Angel. Ooh, that is a huge double na naman. Ayun Naharap na pa. ata ng HGT yung gamay ng laro dito. Pero so far, this will still be a pressure for HGT. Knowing na natanim na nga yung C4. 3v2. RS control pa rin. Meron ang HGT. Pero di naman nila alam kung nasan yung iba. Pero Bemcot lacking. Hindi niya na-scout yung likod niya. Pero this 2v1 will be an easy Ayun setup. lang, ang layo. Yun lang, wala. Sa side si Aiden. Another missed com from VG. Pre, kitang-kita talaga kung gaano nagfa-fumble ang Vanguard sa mga rounds na yun. Even way back from compound. A lot of errors. And even still dito sa Ankara, sobrang present pa rin. They need to focus. Kailangan nilang mas focusin palalo yung mga ganong scenarios. And knowing that they have the advantage, lamang na sana sila dun. Post plant lang, kukuha lang ng konting angle. Kaso medyo lumalim nga. Overthinking dun sa mga players ng side ng HGT. Hindi pa rin naman natin sila masisisi sa mga ganong scenario na grabe rin talaga yung impact na binibigay ngayon ng HGT with all of the balance play na nakakasabay talaga sila at now over
power nila, yung kayang ibigay pa ng Vanguard. But right now, Vanguard trying to reposition, trying to regroup at mukhang papasok ngayon dito papuntang B site. So kailangan mag-ingat-ingat ngayon para sa side ng HGT. Pero mukhang lamang sila in terms of numbers sa pagkocontrol dito sa area na ito. 5v5. Sobrang passive ng Vanguard. Wala pang aggression galing sa kanila. Wala nga rin early doodles na binabato dito. Nomad! Hindi nakuha dito si Bem. Pero makakapag-reposition pa nga ba? Folex now finds him. Turn into a 5v4. Brutal dump dito. Full blinded si CJ. And Aiden will now be trying to play for flanks dito, no? Hindi na kailangan ni Aiden. Sapat lang sila CLD. Double kill naman ang magiging sagot ng HGT. Kaso nga lang hindi pa rin sapat talaga. Kayang lumaban ng HGT pagdating sa depensa. Pero pag oras na para mag-flank ni Aiden, sobrang pressure din nila pre. Medyo nagugulahan na nga sila. And Vanguard, despite playing default, it's absolutely effective at walang nagagawa ang HGT pag oras na nalaban. Katulad na naman dito, CLD once again with a good kill. Once na makuha talaga nila yung mga ganyung pick-off, CLD or either si Bem, yung makikita mo sa kill feed na nakakuha ng ganung initiate fight. But still, we have the side of HGT na pwedeng makabawi, yes, pero Vanguard kasi parang once na mainit na agad or nakabuelo na sila na maayos, mahihirapan ka talaga maagaw yung buwelo na yon na makuha mo ulit para sa kanilang team. Wala na ata magagawa ang HGT dito kasi lason na sila dito kay CLD. CJ Nomad wala na nga. Dark Angel meron pa rin pwesto dito sa RS. Kaya kailangan niya pa rin mag-ingat. Kasi 2-man push pa rin to make it a 3-man. Nakapasok na nga ng bridge dito sa CLD. Pati nga si Bem. Pero nabantayan na nga kagad yung Dark Angel. Babaliktad na nga ng HGT. Pero hindi pa ganun kabilis makukuha ng HGT ang yabang at pwesto. Vanguard still fighting. They make it a double effort para patayin at paslangin si Dark Angel. Para maging 1v3 na nga lang. Fully flash to si NL at mabibigyan pa nga ng oras ang VG para makapagtanim. There goes the smoke. Parang di basta-basta makakapasok si NL. High-low setup. Very easy position dito para kay VG. Ayun ko na nga lang. There goes the flash. Ganda ng pwesto dito ng Vanguard. It is merely impossible para kay NL. Ang gandang crossfire. Them gets the headshot and Vanguard still hot. Entering into round number 6. What a game hit has been so far for Vanguard. Pero the quest is still not over. Di pa rin tapos yan para dito sa dalawang teams natin. Pero nandun pa rin talaga yung factor para makita natin paano nga ba talaga makabawi sa ganitong kalagayan ng side ng HGT. Knowing the side of Vanguard, yes, they have the upper hand sa mga kills na nakukuha and napakadaming beses na rin talaga nilang naranasan itong map na ito. Knowing Ankara, I think one of their top pick map or top high win rate map para dito sa laban natin. At ngayon, HGT, napakadaming mga flash na ibabato pero kailangan nila maging ready dahil andyan na yung side ng VG. And there we have it, Nomad with a 2 kill. Pero still, VG, number advantage para sa Herbie Gaming team. 3v2. And I do think this is a very easy position dito for HGT. Huwag na talaga nila ibigay kagad yung top spot. Pero dahil nga mag-isa lang dito si Tetsu, Bem napakalayo para tulungan dito si Tetsu men. Yun na yung pinaka-advantage na meron dito ang HGT. CJ and Dark Angel will now be pinging out very aggressively dito sa mid. And madadali nga dito si CJ. Madatapa bigla. Tetsu still playing fire dito men. Sobrang delikado ng pwesto ni Tetsu. Sobrang open. Pero HGT still not setting up the crossfire. Under 48. Boundary. Ay naku pre, Bem. Ayan na. Grabe, Timing. LA talaga yung kailangan tayuan ng VG dito. Sila na mismo nagpe-pressure para sa HGT.
Dark Angel. Man, sobrang low. Pero yun Ay na nga na! ang entry. Naunahan! Nice pick from the corner dito kay Tetsu. At binabaliktad na nga ng Vanguard ang usapan dito. NL peeks out, gets the headshot. And Tetsu saves it for VG. Grabe naman yung play na yun, pre. Bago sila pumasok ng site, pinawakan muna nila yung LA. Ibang klase rin talaga with a good and proper communication and the confidence para dito sa side ng Vanguard. Ngayon, nakikita mo, pag nakukuha talaga nila yung momentum or talagang gamay na gamay nila yung sitwasyon, HGT hindi ngayon makagalaw, hindi ngayon makapwesto kung ano yung gusto nilang i-provide na kill on the side of Vanguard. Yes, ang daming mga advantage sana na kung saan napakadaming mga members sa kanila ang natitira pa. Pero if the side of Vanguard, nakikita talaga nila yung mga future na pwedeng mangyari, ibang klase yung confidence nila. Knowing Tetsu from sniping kanina, napaka-flexible with the AK na kanyang kinuha. Possible ata ang pwedeng maulit pa to para sa side ng Vanguard. So, hopefully, HGT, malaman pa nila kung paano makabawi. 5v5. Equal gameplay. Wala pang aggression pa ang Vanguard. Parang naamas na nga nila yung disiplina dito, pre. Para hindi magpakita kagad ng Achilles heel. Kasi ang bilis mag-punish ng HGT talaga basta may pagkakataon. Pero how many times did Vanguard clutch it up sa late game para mapasakan nila talaga ang panalo? NL, double, triple para kay NL. At napigilan na nga ng HGT ang entry ng tatlo sana from Vanguard. Pero Tetsu will be getting the trade para maging 2v2 pa rin. Pabor pa rin sa HGT. Gawa nga na sila ang may high ground ngayon. Nomad gets Aiden, gets the nade. And Tetsu, kahit pa paano may impormasyon sila, no? Na-low si Tetsu. Oo. Pero yung C4 Naku po, will now nagro-rotate be ngayon. crossed. Iko-cross pa nga ni Tetsu. Naku po, ang galing. Ang layo na tatahakin ng Vanguard dito. Naku There's no po, absolute way. Tetsu, masisetapan niya pa yung site. Not sure daw kung may util pang pwedeng iba 10 to seconds. dito si 10 Tetsu. seconds. And wala na nga, Ay, ilalaban naku na po. nga lang to ng Tetsu. Ganda nito, Mano angle niya. ano. Ang daming pwedeng maging factor ngayon so far, Salvatore. Kasi isipin mo, dun sa boxes lang pala. Uy! Yes, Uy! binaril nila pero hindi nila alam. Di nila Kailangan nila alam. i-check. Kailangan nila i-check. Lumabas! Ayun lang. Nomad clears the box, pre. Ganda from Nomad. Yun yung una niyang inatake, pre. Yun yung winolbang niya. Hindi kagad bumigay si Tetsu. But that is a good sign here for HGT na may laban pa sila. Pero what a day it has been for Vanguard, man. So kung isipin mo, pre, yung round na yun, nahanapan ng HGT ng pagkakataon mapigilan yung tatlo all because of NL. And if they utilize the strength and momentum of NL from all succeeding rounds, yun na yung pwedeng maging consistent game plan ng HGT. Ibang klase yung nagiging takbo ng laban. Kirby Gaming Team once again bumabalik sa kanilang tunay na laro from the map number 1, but unfortunately na shutdown agad, ganun kabilis yung naging aggression para sa side ng Vanguard. Pero Bem and all the members ngayon ng Vanguard, pinabalak nila to rush in dito sa may A side. Ngayon wala na etong si Ared, one of the crucial heroes ngayon, or yung mga player, yung bayani para dito sa side ng HGT ay nawala na etong si Ared. Yung Ared na nakikita natin sa compound, nag-ibang anyo na si Ared. Kaya kung makikita mo, mas pressured ngayon ng HGT para gumawa ng mga plays around kay Ared. Lahat ng mga plays nagsisimula na from Nomad and NL. Pero one more before we go to the half. HGT still slow dito sa first half, while Vanguard still capitalizing on the aggression. And yung mga pag-atake talaga nila sa site, no, pre, ang taas ng respeto ng HGT para hindi mag-overextend. Pero ito na ata yung round na alam nila walang kawalan yung mangyayari dito. Kaso nga lang, Ared, nice trade by HGT! Tatlo laban sa isa!
And this man advantage is huge for HGT. Di ko lang sure pre kung i-comment pa rin nila to. Meron silang information dito sa C4. My Wala silang God, option. Tetsu and Wala na Bem. silang option. Medyo maguguluhan. Naismokan na nga kagad. Pero gustong gusto talaga lumapit ni Tetsu pati ni Bem. Doon sa C4. Masyadong maikli pa yung braso ni Bem. Nakuha! Napulot ni Bem! Lumalaking tulong pa pala yung smoke para sa kanila. And ngayon, Hirap. Vanguard. May pagkakataon pa silang mapasa kanila pa yung round. Kung makuha nila yung timing. Naku po, Aaron. This still looks very bright for Vanguard. Ito na. May plano silang pumasok ngayon sa B site. And looking at the side of Bem and also Tetsu. I think Tetsu, hold na lang siya ng angle. Pwede silang makakita ng big option dito. Pero sabi ni Nomad, okay, may vision ngayon tayo na i-provide. Pero itong si Bem, kailangan i-clear ng mga members ngayon. Pero napakadelikado ngayon ng positioning on the side of Tetsu. At dahil dyan, itong si Bem with the 2K dito sa kanilang team. Oy! At mukhang creating a space ito si Enel. 1v1 para dito sa dalawang sitwasyon na ito. 13 seconds left. Ikutan lang daw, sabi ni Bem. Pero mina-micro niya lang. Nakaplanta sa kanya. Mina-micro nga lang ba? Or nabasa na. And there goes the side of Vanguard. Securing the last round ng ating first half. 7-2 score na para bang ito naman yung ginawa sa kanila ng HGT kaninang map 1. Man, grabe yung macro talaga doon, no? From that post plant. Bem, binilisan niya na talaga. And this is very, very, very crucial for HGT. And this is absolutely getting out of hand for HGT knowing na natataasan na nga ng Vanguard yung level of macro nila dito. CJ, may ace pa man na nga. And gets the double kill from his entry alone. Mabibigilan ni CLD. Pero Nomad gets the trade. Cleared. Wala nang tao dito sa site. And he gets the headshot here from Polex. 2v2 Polex spam here dito sa mid. Pero makukuha ni Dark Angel. Polex is going to whiff that heavily. Naku po. Dark Angel and CJ. Both low in HP. Pero Aiden, merong high ground dito. Kailangan nilang i-double pick si Aiden dito. Kailangan nila i-double pick si Aiden. Huwag lang magkulat talaga. Sobrang dali ng buhay dito ni Aiden. All he needs is a good spam. Dito kay CJ pati kay Dark Angel. Para kay Dark Angel, and now Dark Angel spots down Aiden. And now, yes, konting kirot lang dun sa buhay ni Aiden, pero still, isang pitik lang ng mga bala na tatama at dadaplis dito sa dalawa. For sure, the side of Vanguard has the highest chance. Pero sabi daw ni Dark Angel, isang pitik ka lang din ng baril ko. Matic kuha ka na. And HGT, humihinga pa rin para dito sa ating second half. And now, ito na nga ba ang kanilang revenge play up against the side of Vanguard. This is beautiful stuff now from HGT. Pinakita nila no, na walang bagay na pinapaniwalaan ng HGT kundi ang kanilang mga sarili. Walang doubts na pumapasok sa isip nila kahit may life advantage doon si Aiden. Pabor na pabor sa HGT yung round na yun. Knowing that they could still work with what they have. CJ gets the double kill. And ngayon ang nagsistand out para sa second half naman ng HGT is si CJ. Nakakagulat na lang talaga from HGT. Na bigla-bigla na lang may nagsistep up sa kanila. Could VG stop this pursuit here? No, Ben Bem. finds Nomad. Nice pick off. Gets the headshot. And this is still a 20 seconds. retake from Vanguard. Na kailangan pa rin nilang depensahan. CJ, 4 Tetsu. kills already. And now Tetsu. Nasa radar ngayon ni CJ. He gets all 5. An ace for Ace. CJ. Wow. HGT. Beautiful para sa nila. And Vanguard is now facing some form of doubt and a struggle para sa kanila.
Napakahirap to sa ganitong sitwasyon na they need to think more para dito sa mga players ng Vanguard. Hindi na biro itong si CJ dahil mas nagpo-pull off na nagbibigay siya ng sakit ng ulo para dito sa side ng mga players ng Vanguard. VG as of now, etong si Bem medyo nagiging tahimik onto the B side. Pero sabi nga natin kanina, ito yung tahanan niya sa compound. Yung B side mismo, pinakita niya sa atin kahapon, 4 kills na kaya niyang solohin. And now HGT, isa sa pwedeng maging factor nila na mag-commit sa A, pero kailangan nila mag-ingat dahil si Aiden nagbabantay sa kanila. Okay. Still a lead here for Vanguard. Pero ang bilis kagad sumagot ng HGT para may makuha sila kagad trade. Pero papaldo pa rin ng VG dito with the quick pick off din kay Arid. And CJ capitalize on a very scattered Vanguard. No position for trade. Unless magsama-sama na kayo ng Vanguard. And now, Pwede. mid-action para kay CJ. Kailangan na lang nilang hanapin kung nasaan potentially pwedeng magtanim ng C4. Or could still pursue Vanguard knowing na bigyan nila si CJ. Hindi pa rin nila alam though. Baka i-cross pa nga ni CJ. Papunta ng CLD ang pagkakataon. And CJ gets shut down by CLD. Laki pa rin na lamang ng VG. Habang kumukuha ng momentum ng HGT, meron ding niluluto ngayon ng Vanguard. Ayan na. Napakahirap nito para sa kanila. Sa HGT, 4 rounds deficit para dito sa kanilang team. Pero as of now, Vanguard, they need to push forward to force it into game number 3 or map number 3. Pero ngayon kasi, HGT, ang kailangan na lang nila ipanalo itong map number 2 to clear out the series in a 2-0 sweep. Pero hindi kasi basta-basta mapapapayag ang side ng Vanguard sa lahat ng nangyayari simula kanina. Kailangan ngayon ingat ng koponan ng HGT. HG now wreaking havoc dito sa LA. And they now find Aiden. It's a very huge asset para sa Vanguard. NL, napakalayo kahit head glitch na si CLD. Nakuha niya pa nga rin yung patay. Gets frag. Grenade dito. Bem, may kikita si NL. Lumalaban pa rin. 16 kills on the board for Bem. Can he make it 19? And Dark Angel, hindi pa na muna nagpapakita. Natatimingan nga. Yun yung crossfire. Hirap na hirap si Bem kung saan titingin. And HGT will be getting another round. Nakuha agad nila yung round na yun. And so far for their team, ibang klase talaga yung naging strategy nila for them to move forward para dito to extend again this game. VG, kailangan nga Vanguard. And now, a very, very awkward spot na naman ngayon. Kasi HGT, nababaliktad nila kahit papano yung pressure na kanina pa binibigay ng Vanguard. Ngayon, sila naman ang nagbibigay. HGT naman ang nagbibigay. Still passive. Wala pang binabat-bat dito ang Vanguard in terms of aggression, pre. Mukhang disiplinado na ang Vanguard para hindi na magsimula ng lurk dito. Lahat nakabantay lang sa site with a 3-2 separation. Kailangan hanapan ng HGT dito, ng action dito sa vents para ma-pressure yung dalawa. Sobrang default na dito ni Aiden na nasa stairs na siya. Dapat alam na yun ng HGT. Mukhang i-entrance sa kanila. They will go to tunnel instead. Mag-hotel nga ba sila? Sasamahan nila yung dalawang nasa mid ngayon. Magko-collapse sila lahat dito sa hotel. Pero there's no wonder or there is no idea for everyone. Wala, ni isa, kahit ako pre, hindi ko alam kung saan patungo ngayon ng HGT. They might just commit this under 50 seconds. Ayun na. 45 seconds. Hawak pa rin nila yung C4 pre. Hindi nila binababa to. Iko-commit na nga nila yung B. Ako po, napakadelikado to. Natatagalan sila kagad. Sobrang lapit ni CLD dito. Pero
para sa atin sobrang layo pa rin ng HGT doon mismo sa site. Sa mid, Kailangan lang yung mid. matiming dito ni CLD, 1 for 1. Bem gets traded quickly and Aiden gets an answer back. Pero tinan mo naman ang mga pangyayari dito sa site. Dark Angel gets covered and CLD will be getting Nomad. Oh my god, 1v1. Hindi pala, buhay pa pala si Nomad. CLD, may kukunin pa nga sa hukay. Fall X, unting-unting tinatag dito si Nomad. Naku! Wala pang bawas dito si Fall Ayun X. na! He goes for the cult. Vanguard. Ibang klase ang laban na to, pre. Kung ano yung nakita natin sa compound, ganun ang makita natin dito sa Ankara. Pagmapa nga talaga ng Vanguard. Kukunin at kukunin nila to. 4-point Kailangan lead. talaga nilang kunin sa mga ganitong sitwasyon na they need to capitalize all of the errors na nagagawa ngayon ng HGT and the lead na kanilang na-provide nga kanina. And knowing that the side of Vanguard, ito na nga siguro yung kanilang pagbawi from that one game from the map number 1 na isang one-sided game talaga yun na nag-iisang one-sided game from the side of Vanguard na hindi talaga natin inaakala na mangyayari. But for now, HGT, yung kanilang mga pakpak, kailangan na lang ngayon lumipad para maging malaya at makuha pa nila itong round na ito. Pero ngayon, CJ and Folex, handang-handa nga ba sila magtatapatan? Ayun na! Naku po, ang dami! CJ clears out 2. And Folex and Aiden, wala na sa usapan ng mga buhay dito. Ared, makakuha pa nga ng isa bago tumakbo at magdali-dali ngayon si CLD pati si Bem. Tumatakbo ngayon ng oras para sa retake ni CLD pati ni Bem. 4 versus 2. And one more para maging tatlo na nga lang ang lamang high-low para Ared. sa HGT. And Ared gets the double. Maganda para sa HGT, pero yung gandang yun, napakadali lang para sa HGT kasi nga nasa kanila yung lamang ng tao. Vanguard can still not close this out. For sure, and going into this round, 6-9 score. 3-round deficit and kaya pa rin talaga i-push forward to ng HGT into an overtime. Pero once na magkamali sila, pwedeng makapitalize yun ng Vanguard and to close this map number 2. Etong Ankara na napakahalakas nila since the start of Impact. At ngayon, pinapatunayan lang din talaga nila na hindi sila basta-basta magpapatalo katulad ng game number 1 or map number 1 natin. 1 minute and 40 seconds left onto the clock. Tetsu, medyo lumalalim ngayon yung depensa na kayang i-cover. So parang sinasandwich or mas binibigyan ngayon ng map control ang side ng Vanguard. And again, NLO3 will be shut down on the side of Tetsu. So ngayon, 6-9 na nakakuha sila ng isa. Panigurado, pwede pang dumagdag to para sa side ng Vanguard. Archangel, nakita na nga si Tetsu. And mabilis kagad nangyari ng trade na yun. Grabe naman yung impormasyon na chismis na nakukuha ng Ayun HGT. na, Para sabi ganun ni. lang. What? Aiden and CLD clears out every